Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng dinaldalam. Kilala rin ito sa tawag na igado. Ito ay request sa atin ng ating kaibigan na si Randy Bernos. Randy, ito yung mga ingredients na kakailanganin natin dito. Gagamit tayo ng pig's liver o atay ng baboy. Gagamit din ako dito ng pork shoulder. Hiniwa ko na ito ng maliliit at maninipis na peraso. Chickpeas or garbanzos. Kailangan rin natin dito ng pulang bell pepper. Ng sibuyas na puti o sibuyas na pula, pwede rin. Siyempre, hindi mawawala ang ating bay leaves, yung dried bay leaves o dahon ng laurel. Pati na rin yung ating dinurog na bawang. Gagamit din tayo dito ng toyo, ng suka, dahil parang adobo yung luto dito. So, kailangan natin ng toyo, suka, pati na rin ng bawang. Siyempre, asin at paminta. At gagamit tayo dito ng garlic powder. At dahil malakas kayo sa akin, ito na yung mga ingredients kasama yung mga sukat. Para nang sa ganun ay magamit din yung guide habang nagluluto kayo. Umpisa na natin. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang wok na kagaya nito o sa isang pan. At kapag mainit na, ilalagay na natin dito lahat ng atay. Ipapan fry lang natin itong atay hanggang sa mag-brown na yung kulay nito. Sa kalagitnaan ng pagluluto, mapapansin ninyo na magtutubig na yung atay. Ituloy nyo lang yung pagluto hanggang sa mag-evaporate na yung tubig. Kinagawa ko tong step na to nang sa ganun ay mawala yung langsa ng atay. Dahil bukod dito sa pag-pan fry, naglalagay din ako ng isang ingredient na makakatulong na ma-reduce yung langsa nito. At ang tinutukoy ko dito ay yung ating garlic powder. So itutuloy lang natin itong pagluto hanggang sa completely mag-evaporate na yung liquid. Pagkatapos, ilagay na natin yung garlic powder. Ito na yung ating garlic powder na nasa pinch bowl pa. Salamat nga pala dun sa nagpadala sa akin ng pinch bowl. Ibubudbud lang natin to dito. At pagkatapos ay haluin lang natin at lutuin lang natin ito ng ilang minuto pa. And then, set aside muna natin. Handa na tayo para lutuin na yung ibang ingredients. Alright guys, kuha lang tayo ng isang malinis na cooking pot at ilalagay natin dito yung natirang mantika. Iinitin lang natin ito at pagkatapos ay igigisa na natin yung bawang. Ayan, itong bawang dinikdik ko lang ito mabuti gamit ng almirez. Kilala rin yung almirez sa tawag ng mortar and pestle sa Ingles. Ilalagay ko na dito yung sibuyas. Haluin lang natin ito. At ituloy lang natin ang pagluto hanggang sa lumambot na. Kapag napalambot na natin yung sibuyas, ilalagay na natin dito kagad yung ating ground black pepper. Ito yung pamintang durog. Nilalagay ko itong pamintang durog sa umpisa pa lang ng pagluluto kadalasan nang sa ganun ay ma-infuse kagad sa langis yung lasa ng paminta. Nang sa ganun ay mas maging malasa ito. So haluin lang natin. Pagkatapos pwede na natin ilagay dito yung hiniwa natin na karne ng baboy. At ang gamit ko dito ay yung pork shoulder. Itutuloy lang natin ang paggisa hanggang sa maging light brown na yung kulay nitong karne ng baboy. Once na nag-light brown na, ituloy pa rin natin. Isasangkutsa lang natin ito. Ibig sabihin, iluluto natin ng tuloy-tuloy habang hinahalo. Gumagamit lang ako dito ng medium heat. Sinasangkutsa ko ito dito sa mga ingredients na nilagay na natin nang sa ganun ay lumasa kagad yung baboy. Ilalagay na rin natin dito yung ating dried bay leaves o yung pinutuyong dahon ng laurel. Alam nyo ba na itong ingredient na to hindi lang nagpapabango ng amoy ng dish. Nakakatulong din ito magpalasa dito. Kasi nasama ko rin ito sa pagsangkutsa. Kanino pa tayo nag-uusap tungkol sa sangkutsa, ano? Meron akong seryosong tanong sa inyo. Alam nyo ba yung translation nitong salitang ito sa wikang Ingles? Kung alam nyo, pakishare naman, oh. Tagal ko nang iniisip eh. Hindi ko talaga maisip kung ano. Alright, sa puntong ito, maglalagay na tayo ng soy sauce o ng toyo.
at isusunod na natin dito yung tubig. Kailangan natin kasing pakuluan itong pork nang sa ganun lumambot ito. Pansin nyo ba, itong pamamaraan parang nagluluto lang tayo ng adobo. Yun nga lang, pinagsama natin dito yung atay ng baboy, pati na rin yung karne ng baboy. So papabayaan lang muna natin kumulo itong mixture natin. At once na kumulo na, haluin lang natin sandali. Siguraduhin lang natin na nag-blend na lahat ng mga ingredients. Ready na tayo para palambutin itong karne ng baboy. Takpan lang natin ito at iset natin yung init o yung heat between low and medium. At lutuin lang natin ito na ilang minuto hanggang sa lumambot na. Kapag malambot na yung karne ng baboy, pwede na nating ilagay dito yung ibang ingredients pa. Naalala niyo yung atay kanina na niluto na natin? Yun na ngayon yung isusunod nating ilagay dito. Dahan-dahan lang nating ilalagay dito yung atay. At pagkatapos ay haluin lang natin. At dahil gusto ko medyo masabaw, magdadagdag ako dito ng kaunting tubig. Papainitin lang natin itong tubig. Pagkatapos, maglalagay na tayo dito ng suka. Siyempre, hindi kumpleto ang adobo kung walang suka. Kaya itong ating ikado o dinaldalam, para sa akin, isang adobo version din ito na napakasarap. Kapag nalagay na natin yung suka, hintayin muna natin na kumulo uli lahat ng liquid bago natin ito haluin. Ayan, nakitang-kita nyo, hindi ko inahalo. Ngayong kumulo na yung liquid, pwede nating haluin to. So dahan-dahan lang yung paghalo natin dito. Magagaling ako dun sa far side papaloob ang paghalo ko dito. Kasi halos na halo naman yung mga ingredient habang kumukulo na to. So hindi na natin kailangan haluin pa ng todo-todo. At ilalagay na natin yung ating garbanzos o yung chickpea. Kung walang garbanzos na available, pwede rin kayong gumamit dito ng frozen na green peas. O yung dilata na green peas o tinatawag natin na guisantes. Itong ingredient na to nilagay ko ay red bell pepper. Optional ingredient ito, ginagamit ko lang dahil napakaganda tingnan. Nagbibigay ito ng magandang kulay. At lalo nagmumukhang appetizing yung dish. Tatakpan lang natin ito at lutuin lang natin ng ilang minuto pa. Makaraan ng ilang minuto, maglalagay lang tayo dito ng asin. Tikman muna natin para malaman natin kung gaano karaming asin ang kailangan ilagay. Pwede tayo ditong gumamit ng iodized salt, ng sea salt, or ng rock salt. Haluin lang natin pagkatapos natin malagay yung asin. Amoy pa lang ng bango-bango na. Nakakatakam. At ang pinakahuli nating ingredient na ilalagay dito ay ang pampabalance ng lasa. At ang tinutukoy ko ay ang asukal. Magbubudbud lang tayo dito ng kaunting asukal para lang mabalance yung lasa nito. Ayan. At hahaluin lang natin ito. At pagkatapos nito, pwede nang ilipat sa isang serving bowl o sa isang serving plate. At serve na natin. Ito na yung ating lalagyan. Bagong hugas lang yan. Medyo sinipag akong maghugas kanina. At ito na rin yung ating lutong ulam. Ayos na. Ready na lahat. Pwede na natin isalin ito dito sa ating lalagyan. Kukuha lang ako ng sandok at sasandokin natin isa-isa. Ayan, medyo mainit-init pa sa konting pag-iingat. At ang bango ng amoy na amoy ko na yung red bell pepper. Isasama ko dito yung dried bay leaf o yung dahon ng laurel. Nang sa ganun may konting design lang. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo tanggalin. Kadalasan tinatanggal to kapag isa-serve na.
Yan. Tama-tama to sa mainit na kanin. Ako, nakakagutom talaga. Tingin ko masarap ito kung merong isang platitong patis. Tapos yung patis, lalagyan natin ng maraming sili. Tapos yung sili, yung tipong tudurugin pa natin, tapos hiwain pa natin ng maliliit na peraso. Ako, sarap nun. Pero syempre, dahan-dahan lang dahil maalat yun, ano? May natira pa ditong isang dahon ng laurel. Aray, medyo mainit lang. Lalagay ko lang to dito. Para sa ganon, medyo maganda tingnan. Ayan. Alright, halos tapos na tayo. Linisin ko lang tong ating lalagyan. Kasi may kaunting tulo lang. Eto na. Alright. Ayan, maayos na tingnan. Ang bango-bango. Alright guys, maraming salamat sa pagnood nitong video. Ito na ang ating tinaltalam oregano. At ngayon, oras na para sentensyahan ito. Sampulan na natin. Kuha lang ako ng kutsara. Ayan. Ako, nahulog pa. Kunin natin uli. Natatakam na talaga ako eh. Ayan, tikman na natin. Mainit pa. Sarap.